Tutukoy po natin na kumbachero ay si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Totoo ba ito? Oo. Secretary Rex, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Ka Jerry, Katunying. Magandang umaga sa inyong lahat, sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Good morning. Natutuwa ako pagka may ganung picture yung bang opisyal ng gobyerno, especially kayo ay miyembro ng gabinete, tapos ang kasama nyo, yung kinatawan naman ni President Xi Jinping ng China. Ba't ba kayo nagkita? Sabi ko nga nagkaabutan kahapon, Sekretarya. Well, una, nagkaabutan talaga ng 50 million pesos. Pero hindi para sa akin yon. Para sa mga naging... Nakita namin, inaabot. Nasa picture, Secretary. Mga sumunod-sunod na bagyo last year. Yung okay. Kasi last year pa yan, so na talaga nilang tumulong. Sa totoo lang, Katunying, kahapon seremonya na lang yon. Yung totoong abutan nangyari last year pa. Nauna na pala. Oo. Nauna na kasi ginamit na natin yung pangbili ng bigas para maidagdag natin sa mga relief packs natin. Ang gusto kasi ng China, dahil sila yung donor, sabi nga nila, sana makatulong sila at gamitin yun sa pagbili ng pagkain. So late last year, nag-procure tayo ng 50 million worth of rice, tapos ipinasok natin dun sa mga kahon na ibinibigay natin sa mga naging biktima ng bagyo. So una, totoong nagkaabutan. Pangalawa, 50 million pesos yung halaga. Pero pangatlo, hindi sa akin yon. Kundi abutan yon para sa tulong sa mga naging biktima ng mga ng kalamidad. So ayun na-procure na pala yun. Pero dito sa balita, $1 million, hindi ba yun? Hindi ba 58, magkano ba palitan ngayon? Mga ganyan, 58 million. Ano lang ni-round off nyo lang. Sorry, 58 million pesos. Natin. $1 million kung ano man yung conversion rate. Ito po, Secretary, ito po ba'y hiningi ng gobyerno o kusang ibinigay ng Chinese government? Actually, Katunying, hindi to hiningi, kundi kusang ibinigay. At tayo naman, sabi mo nga kanina, nabanggit mo na medyo meron tayong, kundi meron tayong issue sa kanila sa West Philippine Sea. Tayo naman, para sa mga biktima, tatanggapin natin. We're duty bound. Yes. Ako, bilang kalihim ng DSWD, kahit sino man magbigay, kahit malaki o maliit, pero para sa biktima ng mga kalamidad, obligado akong tanggapin yon. Lalo na to, like I said, 58 million pesos. Talagang duty bound ako tanggapin yan kasi hindi para sa akin, kundi para sa mga biktima at bilang DSWD Secretary, trabaho ko na tanggapin yon. At tayo naman, pinasalamatan natin yung ating mga counterparts mula sa China. Sinabi natin kay Ambassador na taus-puso tayong nagpapasalamat sa ngalan ng mga naging biktima nitong mga bagyo last year. Nag-uusap kayo in Mandarin? Nagkaintindi. Marunong ba kayo, Secretary? Hindi, yun ang problema, Jerry. Katingin hindi. Alam nyo, yung nag-school ako sa Xavier, pero sadly, nakalimutan ko na lahat ng tinuro sa akin doon kasi minimemorize ko lang tapos isusulat ko pa sa papel tapos pagtapos ng exam nakakalimutan mo na. Akala ko naman nagkakwentuhan kayo at naging close na kayo, Secretary. Bago itong ambassador na ito Bago di ba? pa lang to. Si Kwan. Si Jing. Ambassador Jiang. Jiang Kwan. Jiang Kwan. Pero nagkaintindihan kami kasi magaling naman talaga sa mag-English. Alam naman natin mga marunong naman pala. Lahat fluent in English. So, ayun, nagkwentuhan kami. Una nga, sinabi ko nga na nagpapasalamat tayo, tapos pinaliwanag ko na rin sa kanya yung relief operations na ginagawa natin. Hindi lang from last year, tuwing may sakuna. So, para meron silang better understanding kung saan ba napupunta itong mga donation nila. At mukhang hindi ito first time. Marami, nakikita naman natin dati pa, no? Katunying dati, meron din silang donation. Within my 3 years in the department, mga 2 times na ako nakatanggap mula sa People's Republic of China. Marami nagdo-donate pero ang madalas ko natatanggap is from South Korea at saka from People's Republic of China and of course US. US rin nagdo-donate sa in kind. Lahat yan in kind actually. Very specific sila kung ano gusto nila Sila pagkain. Sila nagbabanggit. Pero mainam ito, Secretary, pang-break dun sa sunod-sunod na mga negative news nitong mga nakakaraan. Pag nabanggit ng China at Philippine government,
bangayan ang ano kumbaga kantsawan at masasakit na salita For a change. for a change, iba naman tong naging itsura, itong naging optics nung kayo ng kaharap ng Chinese ambassador. Jerry, Catherine, we have to remember, pagka may usapin ng sakuna, ang lahat tayo magkakapatid eh. There's a common sense of humanity. Parang ganun ang tono nyo kahapon na ano man ang mga hindi natin pagkakaunawaan, pero pag sakuna na ang pinag-uusapan, biktima na ang mga pinag-uusapan, lahat tayo magkakapatid, lalo na magkakapitbahay tayo. So yun ang tema ng talumpati niya kahapon. At sabi ko nga, na-appreciate naman natin yon kasi 58 million pesos went a long way. Marami rin natulungan yon. So it's sabi nyo nga, magandang breaker, di ba? Magandang breaker sa mga usapin na pagdating sa territorial dispute natin. Actually, hindi dispute, yung pag-aagaw ng West Philippine Sea. Pero siyempre ito, ibang usapan to. Mga biktima ang pinag-uusapan. Wala kayong napag-usapan tungkol sa West Philippine Sea. Tol, wag na kayong mag-statement. Pati na tayo, wag na tayong mag-away. Oo. Wala kasi talagang ang focus niya, ang entrada kaagad ng ambassador is pag-usapan natin yung tulong. Like I said, parang ang tema niya kahapon is a common sense of being neighbors, magkakapit-bahay, at dapat nagtutulungan pagdating sa sakuna. Yun talaga ang entrada niya. Wala siyang binanggit. Siguro, alam naman niya na sensitive topic yan. So talagang 1 hour siya na sa opisina. By the way, tinan nyo saan kami nagkaabutan. Nagkaabutan kami sa loob ng opisina ng DSWD mismo. So, sa loob pala ng inyong tanggapan, ninyo tinanggap, Secretary. Oo, in broad daylight, no? Stress. Oo. So, wala. I think they were very conscious rin naman na pumunta doon para pag-usapan lang yung tulong. Yes. Wala nang iba. Hindi pala siya masyadong matangkad. Mas matangkad kayo? Hindi siya masyado matangkad. Parang si Jet Li ang itsura eh. Para si Jet Li. Saka yung pisik niya, no? Parang solid. Marunong kayo mag-kung fu to? Marunong kung fu. Shaolin kaya ito. Shaolin. Galing, ganda ng... Pero ano naman, it was a very short, pero very pleasant and very productive meeting. Kasi sabi ko nga, anything for victims. Lahat tayo obligado. Kahit maliit yan na donation, nakaharapin natin yan dahil tulong pinansal or tulong para sa mga biktima. Nagkataon lang ito, medyo substantial yung tulong. Secretary, meron maiba lang po ako. No? Total nabanggit nyo na yung tungkol dito sa mga kalamidad. Yung pinuntahan nyo ng Pangulo, yung automated, parang mechanized na pag-iimpake ng mga relief goods, ang ganda nun sa Cebu lang ba yun? Wala ba sa ibang lugar niyan? Hindi, actually, Katuning, kung matatandaan nyo, last year, bago tumama yung malaking bagyo, si Krising ba yun? Oo. Mayroon din kaming tour ng presidente doon sa repacking center sa Luzon. Nauna na yung nasa Luzon na automate. At ito, sumunod na yun sa Visayas. So, dati-rate, kada packing center natin, 8,000 hanggang 10,000 na family food packs lang na nagagawa. Ngayon, umabot na tayo sa 30,000. 25,000 to 30,000 kada araw. Wow. Kaya nga, Tindi, pinagmalaki ng ating Pangulo na for the first time in Philippine history, last year, umabot ang national stockpile natin ng family food packs ng 3 milyon. Ngayon, na-break pa natin yon, 4 na milyon na at patungo na tayo sa 5 milyon. Ano ba yung national stockpile? Yan yung naka-imbak na mga family food pack na nakakalat sa 1,000 na bodega nationwide. 1,000 bodega yan, kinakalat natin para pagdating ng sakuna, mawala yung agam-agam na mga mamamayan na, oy, may pagkain ba ako? May maibibigay ba? Ang sagot lagi ng gobyerno, merong maibibigay na pagkain, walang magugutom na pamilyang apektado at higit sa lahat, sa mabilis na paraan to na magagawa. So, yan yung pinakita last week yung sa Visayas. Then, ang good news, magsisimula na rin tayo ng construction sa Mindanao. Naman, sa Butuan City, ng isa pang repacking center para talagang mas mabilis. So, meron tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dito ho sa Luzon, saan yun, Sec? Nasa Pasay, nasa tabi ng airport. Dito lang pala.
Yung Luzon Disaster Resource Center. Automated na rin yun. Halos hindi na gumagamit ng tao. Puro makina na ang nagbabalot, pati yung sa bigas, yung nagba-vacuum. So talaga napapabilis. Yun yung ang utos kasi ng ating Pangulo is siguraduhin na sa mabilis na paraan makatulong pag may sakuna at alisin yung agam-agam, di ba? Ang first kasi iniisip ng tao pag may sakuna, saan kukuha ng pagkain? So ngayon, inaalis na natin yon. Sinasabi natin na meron at handa ang inyong pamalang nasyonal tumulong sa inyo. Yung ang bigas 5 kilong bigas, parang may hawak ka lang na isang libro kapag vacuum sealed. Pero pagka binutas mo, 5 kilo, dami-dami pa. Sabi ko, handy, at ang madaling bitbitin ng ating mga kababayan na nabiktima ng sakuna. Ang katunying 2 kilo ang nasa loob ng kahon. And the beauty ng vacuum packing kasi, di ba tayo, hindi naman natin malaman kailan may sakuna, pero hindi naman tayo pwede nagbabalot lang kung may sakuna na. So, pag naka-vacuum yan, yung bigas tumatagal ng 1 taon, hindi siya binubukbok. Yung pa pala, yung pa isa, yung pang maganda doon, ano? So, pag nag-imbak tayo ng ganyang family food packs, pagka naka-vacuum seal siya, 1 year ang shelf life niya. Pero last year, hindi naman tayo umabot na dun parang 6 na buwan na kada linggo may bagyo. Grabe yung bagyo natin last year. Ng kalamidad. Ang laman hoy, 2 3 kilong bigas, tsaka mga dilata, sardinas. Yes, mga dilata, tapos merong parang choco malt doon, yung choco drink yun yung choco drink. Tapos nasa loob siya ng 1 kahon. Tapos pinakita rin natin, hindi lang kasi yan katunying Jerry ang binibigay natin meron tayong sinimulan ng Pangulo natin, yung ready-to-eat food box. Itong ready-to-eat food box para sa unang incident. So, halimbawa, nagkasakuna, nag-evacuate, siyempre wala pang community kitchen. So, ang gagawin natin, ready-to-eat box, lahat yun, pwede mo nang kainin on the spot. Walang luto-luto, hindi na kailangan lutuin. Walang luto-luto, easy to open, at saka may mga kubyertos na sa loob. So, yun yung ginagamit natin. Minsan nakikita nyo na yan sa mga pier, di ba? Yes. Pag nagkakaroon ng bagyo, may nasa stranded. Yan ang pinamimigay na natin sa mga pier para sa mga nasa stranded naman. So, ito, mula dito sa, ang tawag dito, repacking center, resource center, pagka yun, sabi nyo 30,000 plus na everyday a day. Tapos dinidistribute na ito, strategically located, Secretary. Tama, may 1,000 tayong warehouse network sa buong bansa. Never nangyari yan. Sa administrasyon lang ng ating Pangulo nangyari yan. 1,000 na warehouse. Iba-ibang sukat niyan. Meron tayo sa mga syudad na inuupahan. Yung iba pinapahiram sa atin ng local government unit. Meron tayo na sa mas maliliit pero nasa mga looban, nasa bundok, nasa isla. Para talaga kung saan man mangyari sa sakuna, andong kayo. Kunin na yung goods. Yes. Nandun na. Hindi na yung dadalin mo pa doon. Then we refill that all year long. Alam nyo, minsan iniisip ata ng mga tao kasi ang disaster preparedness pag nandiyan na yung bagyo tsaka mo gagawin. Hindi. Sa paradigm o sa pag-i-direksyon ng ating Pangulo, araw-araw for 365 days a year, tuloy-tuloy lang tayo ng pag-i-imbak, pagre-repack, at pagpapadala ng mga goods. Kahit walang nangyayari. Kasi alam niyo, sa totoo, may mga maliliit na sakuna, yung mga sunog, tumutulong tayo. Minsan hindi lang napapabalita dahil maliliit sila. May time ho ba na hindi nagagamit? Hindi nakukonsume yung mga ganitong... Hindi, katunying, Jerry, nung mula sumama ako sa departamento, palaki lang yan ng palaki. Alam niyo, nung unang taon ko, parang ang na-release natin buong taon was 5 million. Last year, umabot na tayo ng 10 million sa buong taon. So, never talaga yan na hindi nagagamit. Talagang gumagalaw. 10 milyong packs? Yes, so ibig sabihin nag-replenish pa tayo. Last year kasi, ang national stockpile natin nasa 3 million. Tapos naubos yun. So, habang nagre-release tayo, gumagawa tayo. So, umabot tayo ng 10 million last year. The year before that, 9, and the prior year was 5. So, yung trend kasi naman ng mga kalamidad, bulkan, lindol, grabe. bagyo, Tayo sunod-sunod mainstay yung bulkan natin dito sa atin. Yung, para siyang... ngayon, katunying ka Jerry, yung Kanlaon.
Mayon. Yung Mayon at Canlaon, hindi naman binababa yung alert level. So, yung mga ibang tao na nasa evacuation center dahil nasa no-build zone sila o no-live zone, tuloy-tuloy tayo magpakain. So, kahit na buwan yan, tuloy-tuloy yan. So wala pong ito pong mga ito hindi inaabot ng expiry date to, yung best before. Hindi na eh. Hindi pala. Katunying Jerry, hindi na talaga sa mga nangyayari, hindi na. Alam nyo, ngayon mukhang marami sa tenga nyo na, may 4 million na, that's a record breaker, nakakalat. Ang goal namin, 5.2 ang targetin within the month of March. Pero tandaan nyo, pagdating ng isang bagyong malaki, minsan 1 million kaagad ang nilalabas natin o 2 million pag yung bagyuhan na buong Luzon ang tinamaan like last year. Halos halos 3 million kaagad yun sa isang bagyo. Yung isang kahon po na ganyan, magkano ang pondo? Ang laman. Katunying on an average yan nasa mga 700 pesos. 700 pesos. On an average. Ang pinag-uusapan lang natin dito yung food packs, pero yung hauling po niyan, yung pagdadala doon sa gastos din ng gobyerno yan sa mga iba pa yun. Pero minsan doon sa hauling kasi pagka malakihan na yung kalamidad or minsan pag malayo, tinutulungan tayo ng Philippine Navy tsaka ng Philippine Coast Guard at ng Air Force. Oo, tama kayo, may cost pa rin yun dahil yung fuel niya. Yes, pero yun talaga, Katunying, pag ang inyong bansa ay 7,100 islands, kailangan bawat island, kung kaya, merong goods dapat na naka-preposition na nandun na. Totoo po yun. Saka, cost of doing this is very high, yes. Imaginein po ninyo, mga kababayan, yung kinukwento ni Secretary Rex na to, kung gaano kadami ang stockpile natin, tapos kung gaano karami na po-produce, kung gaano rin kalaki ang ginagasta ng gobyerno para dito sa isang bagay pa lang to, pantulong pa lang to sa mga nakakalamidad. Ang dami pang ibinibigay ng gobyerno sa ating mga kababayan na nangangailangan. Meron kayo iba-ibang klase ng may 4-piece, merong ano pa yung mga ayuda. Tapos ng isang bagyo, alam ba, natapos ang isang kalamidad, pagtapos sa pagkain, nag-emergency cash transfer pa tayo. Yun pa. Kasi kailangan naman nila ng pantayo ng bahay. Yes. Diba? Nasira na yung bahay. Kaya talaga ang malungkot na realidad, malaking porsyento ng pondo ng pamahalaan na pupunta sa disaster response and disaster recovery. Napakalaki niyan. Tapos yung araw-araw, Sek, ito, promise, last na to. Yung bang pila sa mga DSWD offices, hindi ba ginawa nyo na ng paraan yun? Para yung nadadaanan natin lagi doon sa may IBP Road. Wala na yun Nawala na yun Pero sila doon na. May ginawa kayong paraan na kaya nawala na yung pila umupa tayo ng mas makomportableng building. Nasa Commonwealth na tayo. Ano yun? 3 palapag yun, air condition, napakalaki talaga sa loob. Pangalawa, ang lagi namin sinasabi sa kanila, hindi nyo kailangan maaga pumunta. Kahit na may araw na kayo pumunta, dahil mabilis lang naman yung proseso. Noon kasi na ang nangyayari, natatakot sila na hindi matulungan. Lagi namin sinasabi, 2 bagay ang ginawa natin. Una, pag pumunta ka doon, mabilis na yung proseso. Kada araw, 1,400 ang natutulungan natin. Dito lang yan sa Commonwealth. Iba pa na sa Ligarda. Pero pangalawa, Katunying, Jerry, yung mga nandun na lalagpas sa 1,400, diba, lumagpas na, binibigyan na siya ng QR code na may schedule. So, balik ka na lang bukas or balik ka sa normal. Kung kailan ka naka-schedule. At kung meron ka ng QR code, kahit tanghaling tapat ka magpunta doon, kahit na alauna ka magpunta doon, assured ka ng slot. Kasi meron ka ng QR code at tuloy-tuloy lang yan. So ano ba, ngayon, hindi ka lumagpas ka, ikaw si 1,401. The next day ka, bibigyan ng QR code. So, pag nakita namin na mahaba na yung pila doon, lagpas-lagpas na sa kaya namin for the day, bibigyan ka na ng schedule ng QR code. Next week, punta ka na lang sa schedule mo. Kailangan siguro lang information na ipapaliwanag ng mabuti sa mga kababayan nating nangangailangan yan. Dahil dito lang nung nakaraan lang yun, di ba, kumbachero? Yung dyan sa Maynila. Nagpumipila gabi pa lang. Doon na nagpapalipas ng gabi. Yan ba yung nasa Ligarda namin na office? Yun yata, Sampaloc. Yan yung regional office, Sampaloc. Doon yung Jerry na-address namin yan. Kaya yan nagkaroon ng pila. Kasi, diba, natandaan nyo, meron kaming mga off-site payouts. Yung kami ang pumupunta sa mga barangay. Hindi pa kasi nasimulan yon.
nagsimula pa lamang. Kasi nga, di ba, pag nagsasara ng budget, normally, come January, inaantay pa namin yung budget guidelines. Kakalabas lamang nun, Jerry Catering, hindi pa kami nag-off-site payout hanggang last week. So, ang nangyari, pumupunta lahat sa amin. Pero ngayon, hindi nyo na makita yon kasi kami na ang lumalabas. Yun yung nakikita nyo na minsan may payout kami sa mga basketball court. Yun yung rason nun. Kasi nga, maliliit ang opisina namin, hindi namin kaya ma-accommodate sila lahat. So, ang ginagawa namin, kami na pumupunta na, wag na kayo pumunta sa amin. Halimbawa, sa, kunwari, lugar X, mag-aanunsyo na kami, pupunta kami dyan, antayin nyo na kami, tatawagan namin kayo. Oo, eto, mabutit nabanggit nyo yung payout. Nung mga nakakarang buwan, yung payout na yan, popular yan. Laging may politikong kasama, Secretary. Mangyayari pa ba yun? May utos na nitong nakaraan ng Pangulo, di ba? Tungkol dyan sa mga wala na, payout, na may mga politikong kasama. Yan ba totally wala na, Sec? Totally wala na kasi sabi nga namin, ako simple na lang ang alintutunin namin sa departamento. Hindi pupunta yung mga kahero namin on-site habang may nakikita kaming mga politiko. Rin na lang natin. Hindi kami lalabas, hindi kami pupunta, hindi kami magpe-payout. Yung mga kahero hindi bababa ng sasakyan, hindi pupunta sa area. Basta merong politiko na nasa lugar para masigurado namin na hindi kami malagay sa alanganin at maklaim yung aming operation ng kahit sino man. So bawal ng politiko, staff ng politiko, yung mga tarpaulin ng politiko. Bawal lahat yun, Catherine. Bawal lahat. Bawal ang staff, bawal siya, bawal yung linya. Kami lamang ang pwede doon sa loob, yung kahero lamang namin. At kung halimbawa, nandun yung kahero nyo, biglang dumating si politiko, talagang gustong pumunta. Opo. Katuning aalis kami. Aalis kami. At ang mapapahamak niyan, isipin nila, hindi lang sila, kundi yung mga mamamayan. Aalis kami. Ang instruction ko sa mga kahero namin, hindi kami magde-deploy ng off-site payout habang may nakikita kami ng politiko at aalis kami kung meron man biglang pumunta. Matindi yung instruction niya. Secretary, salamat po. Dami nating na talakay ngayong umaga. Siguro, ang tagal din namin kayo hindi nakausap eh. Busy. Lagi ako na sa probinsya. Daming ang disaster. Pero maraming salamat, Katuning, Jerry, sa pagkakataon na to sa uulitin. Yes, sir. Po, Secretary. Thank you so much. Thank you. Secretary Rex Gatchalian, Magandang umaga. Thank you. DSWD. Good morning!